May Bible rin. Saya rin. Okay, manjong punta sa tanan. Salamat sa Ginoo sa paghatag nato kayunan nga makasimbatan na dahil ka rin dyan. Nalagay yung maliw kanina na salamat sa ginubayan pa sa Ginoo niyang kinabuhi kay kung wala lubayan sa Ginoo niyang kinabuhi wala sa karon dyan kahimos pagkain sa Ginoo. Muna itong pasalamatan kay dili magkita mo himos sa Ginoo na ng Guzman. Walang dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan no, sa isang kanunay nga pagpamuhat sa itong kinabuhi. Usa ta mga to sa atong pagpamalandong o pagtuon sa pulong sa Ginoo nga mo pinaka-importante sa atong mga tigod karon mag-ambot na. Amahan na mo mga nun, dinhi nga takna sa kabuntagon Ginoo, mapasalamaton gyud ka kung pinakalimot kay una, ikaw naghatag ka ng mga buwis kinabuhi, kung ikaw naghatag ka ng karon Ginoo og dugang sa lingkod sa panglawas. Nga diin kami, among nagamit karon sa among pagdaig na kanimo pinagi sa mga minsay sa awit ug labaw sa Lord, among magamit sa among pagtuon ug malandong o bisan pa man Dios ang pagsalamatan sa tipo ka beso ug mahulay kaway makakuyanan sa among ginagawa. Ug dinhi kayunan sa among pagtuon sa iyong pulong Bandoy kami biyahe sa Balas Santo, sa uling pulong, maghatag ka ng tulong kalang kalipalo, maghatag ka ng tulong kasi kalipay, sa mga pagawin at paglalaki na ito. Dalay ko ka sa kapusan naman sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay. Kini nga message, no? Ang naging message sa itong Sunday na itong Sunday, motoningon ko nga ato rin ay sa sunod. Mas maado lang na itong mga kauban. Pero doon ay mga butang ato pang hisgutan nga nakahanay nini nga atong pagtulunan. Importante magud nga igsoon ang pagtuon pagmalandong sa pulong sa Ginoo kay mao ni maghatag kanato kaalam kay palo kung saon pag kinabuhi sumala sa pulong nga atong gitun-an. Babitaw na ingon si Salmista David sa Psalms 1:1-6. Ingon siya nga Psalms 1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the godly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord. And his law he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth fruit in his season, and his leaf shall not wither, and whatsoever he doeth, he shall prosper. Iyon kana sa Bisaya, kung usa may iyang pagabuhaton, siya mulampos. Nga mulampos na siya buhaton tungod kay ang iyang buhaton kadtong iyang gitun-an nga pulong sa Ginoo. Mo na magtuon bitaw sa pulong sa Ginoo. Kay mo ni atong buhaton matag adlaw kay sa diha atong gibuhat ang pulong sa Ginoo, niyon si Salmista David, and he shall be like a tree planted by the rivers of water, no? Nagingon kasulaan nga, and whatsoever he doeth shall prosper. Kung sa mayang pagabuhaton, mulampos ug sila. Ngano man, anong mulampos? Balik ko na, anong mulampos ang tao? Sumala ni David sa iyang pagabuhaton sa matag adlaw, tungod kay ang iyang gibuhat mao ang iyang gitun-an sa matag adlaw gabi nga mao ang pulong sa Ginoo. But pasabot way tao nga pildiro diha sa pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Usa jud siya ka tawo nga mulampos. Ngano mulampos? Balik ko na ho. Kay naa sida nagbuhat sa nga buluhaton nga iyang gitun-an adlaw gabi nga mao ang pulong sa Dios. Muna importante dun ang pagtuon. Usay, ikaw, dito nagtuon, no? Kaya ang importante, basta musibat na gawin ko, importante, awit na, kanta. Muna ang uban, ang pinagkadato nila,
ang ilang kanta, dili ang pagtuon. Importante ang pagtuon na igsoon, gawas nga makailan sa Dios, gawas nga walang pusta, maka-discern ta kung sa mga sayop nga mga pagtuunan kay. Balik ko no ha, dili ta kasabot sa mini nga pagtuunan kung dili ta kasabot sa kamaturan. Kinahanglan magsukat sa kamaturan mo na magpupunta. Dili pagtuon kay kapoy mas kay ano man lingkod ka, maminaw, ang imong tibuok nga oras nara sa pagpaminaw mo kapoy sa no, usay katukon. Pero part na just pag-study, kung sa kita ng school lang, abot suka tukon. Yung sa nila man na kay part na sila, pero din ato hindi mo niya maoy, kanang maoy atong i-excuse niya. Kuan, kanang na ay wala mo itong kasumba. Pero gusto nyo ka magtuon, mawain mo ka ng binaw ka tinoon, mawain mo ka itong hindi, kanang ng binaw sa matagpulong i-discuss. Okay. Balik ko na no, amo ni atong dito na itong Sunday, atong ihanay ni karon. Okay. Ang pagtunan to karon na igsoon, ako ning gihulugan, ako ning gitaytulan o taytulan o the covenant keeping God, the sa ubos, the promise. Yan isa. The covenant keeping God. Okay, so pa natin dito. The covenant keeping God. Sa ubos, dulas na yung acronym. Ato na yung taga-ag meaning ng mga acronym na nakabase usap sa itong pagtunan. Na sa Genesis 15, 1 to 21. Okay. The promise. Okay, ini mga letters sa promise na naka-establish sa words muna nga itong tanaw kung saan na diha. Kaya pag iyong galing, the covenant keeping God, meaning to say na siya promise. Doon na siya, ang sa itong covenant, kanang kasabutan. Sa ito pa, ang the covenant keeping God. Ang usa ka Diyos yung matulun-anon sa iyang pakigsaan. Kung ang Diyos usaan, balik ko na ho, matulun-anon siya. Kung ang iyang pagsaan, wala nakabase sa performance sa tao. Ang iyang saan, nakabase mismo sa iyang kaugalingon. Kitawag na nakabase sa iyang sovereign will of God. Nasa iyang pagkagamhala sa iyang pagka-Diyos, nakabase ang iyang kasabutan. Dili sa performance sa tao. Kung wag nag-agal iyang kabinan sa performance sa tao, ato na tanawon karon. Balito na ho. Sa covenant keeping God. Butusan mo ang Diyos nga nagmatulun-anon sa iyang kasabutan, sa iyang mga katawan. O katong ni gitagaan og acronym nga the promise. Kinsa man ning Dios? Ato sa nagtan-awon, kinsa ang Dios kay lisod makaadjong wingon tag the covenant keeping God. Kinsa man ang Dios? Dili na bang panahon na daghan na bang tawag og Dios? Daghan na tawag og Kristo. Ang pangutana kana bang Dios nga gisangpit sa mga kasimbahanan o kana bang Kristo nga gisangpit sa kasimbahanan? Diyos ba na? Kristo ba na? Nga nasa ba na kasulatan? O basit sila sila. Kaya si Pablo, nag-ingo na, nga, tingnan niya taga-Korinto, kamubod nga taga-Korinto, mutuo man dayon mo kung doon ay laing Jesus ng iwali. Dato pa doon na doon laing Jesus, counterfeit, kaaway ng Jesus. Muna nga atong tanawon, kinsa nga Diyos, nga matulun-anon sa iya, saan? Okay, atong tanawon, kinsa nga Diyos. Okay, una, masawa na ito sa Genesis, diyan na sa Genesis, di na sinong tamukawa. Tungkol ito ang tabang mga verses, pero atong tanawon ng Genesis, kinsa nga Diyos, nga matulun-anon sa iyang kasabutan, sa iyang pakigsaan. Okay.
15 man tanong. Okay, pasal tanong din. Humani ini, nakakita si Abraham kung pananawon o nadungog niya ang Ginoo nga maingon kaniya. Okay. Ato ila-ilahon din sa mga Diyos. Mo ni ang Diyos nga nagpakita ni Abraham pinaagis pananawon. Dili kini Diyos nga ang tao mo mangita. Dili kini Diyos nga pinaagis sa katakos sa tao siya mangita sa Diyos. Dili. Usani ka Diyos nga siya mismo nagpaila sa iyang kabulili ngadto sa tao. Dili ang tao mo nangita sa Diyos. Lalo man, ingon dili ako, humani ini nakakita si Abraham o pananawon o nadungog niya ang Ginoo nga miingon kaniya. Ayaw kahadlok. Abraham, ako ang imong panalipod. Hatagan kung ikaw dako kaayong ganti. Dato pa nagpaila ang Dios ngadto kang Abraham, nalingon siya nga, ayaw kahadlok Abraham. Ako ang imong panalipod. Grabe nga Dios no, nagpaila ni Abraham usa sa Dios nga panalipod ka Abraham. Ako ang Dios nga maghatag kanimo dako kaayong ganti. Grabe nga Diyos. Atong nasayran, dinhi pa lamang sa Genesis chapter 15, kinsa ni nga Diyos. Usa ka nga Diyos ang gamhanan nga nagpadayag ni Abraham. Kay wak ni na sinati ni Abraham sukad-sukad sa dito pa sa Saul. Sa Chaldean, dito pa siya Saul. Gananaon, ibuyan ni Abraham, usa ka na lugar na puro pagano. Kung nga pagano, mga tao nagsimbang ng Diyos, wala magsimba o Ginoo ni Dios. Munang dindi pa si Abraham nakahibalag og matuod ni Dios. Usa ka Dios nga ingon ni Abraham sa pananawon, Abraham, ayaw kahadlok, ako ang imong tigpanalipod. O giingon sa gawad nga ako tigpanalipod, maghatag ko kanimo dako ganti. Apan si Abraham ingon, Ginoo Dios, wala akong anak, wala ako'y anak. Kusa, kung saon kuman, kining kanang ganti. Reply po sa ikuan. Reply po si Abraham sa Diyos na nagpadayag niya kanina sa pananaw. Okay. O kung konto ko tayo na verse, kining nakita ni Abraham sa pananaw, kung nagigsulti ni Abraham, ganingon ni Abraham ayaw kahadlo, kay ako ay muntik na lipod, katagan ikaw daw, ganti, usali ka Diyos, nga gipadayag ko sa binto pa sa Genesis 1:1. Unsa may gingon Genesis 1:1? In the beginning, God created the heavens and the earth. Ato pa, ang nagpakita ni Abraham, usa ka Dios kay ating panalipod, usa ka Dios nga naghatag niya ganti, o usa ka Dios nga naghimo sa tanang kabuhatan sa langit man ug sa yuta, ug bisan pa maidlawom sa katubigan. Usa ka gamhanan ni Dios. Niingon bagani nga pinaagi siya pulong namugna ang universo. Mo bitaw gitawag ng universo. Duha ka pulong, universe. Uni means one word. Gitaw universe, one word. Kay pinaagi na sa pulong. Wa mo ingon ang Biblia, pinaagi sa iyang mga pulong. Wa mo yung mga pulong. Klaro ang Biblia nga pinaagi sa pulong sa Diyos, mitumaw ang kabuhatan. Ang kabuhatan nila, nag-isgot na sa langit, sa yuta, sa mga putang na makita, bilit makita. Muna ang Diyos na naging niya na. Ugmao na ang Diyos na nagpalayag ni Abraham. Usa ka Diyos yung muhatan niya ganit pa. Okay. Muna, tumayin ng Diyos. Gawas niya na, ganit ang pakita ni Abraham, mo po ni ang Diyos, ganit ni Abraham, yang imong kaliwat, sa guwapa ka mga anak, guwapa ka tao imong kaliwat, nagsulti na ko sa umaabot, yung imong kaliwat, maulipon sa Ehipto, sunod sa 430 years. Wapay anak si Abraham, apan ang Diyos, niingon na, ang imong kaliwat, nga nga hungihatan nimo, maulipon sa Ehipto. Apan ang Ehipto, managulipon nila, akong silutan, apan akong katawan, akong luwason, ikan sa Ehipto. Mabito nagpadayag sa 10 Commandments. Diba? Kung sa may una sa 10 Commandments, ingon dyan nga, ako ang Diyos,
nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto. Sa ato pa nga salita, dili kagawa sa Ehipto, sa ilang kaugalingong gahom. Sa ilang kaugalingong katakos, dili kagawa sa mga salita gikan sa kamot sa Ehiptohanon. Kaya naman, wingig kadto ang Ehiptohanon. Ang panaingon ng Diyos, ako ang nagkuha ng Diyos. Gikan sa Ehipto, dili si Moises, ako. Mo ng Diyos na pakita ng Abraham. Usa ka Diyos nga madug-anon sa iyang kasabutan. Ang iyang kasabutan, liko na ho, wa nag-agad sa performance sa tao. Kaya kung performance ko sa tao, pakyas man. Muna nag-agad ang kasabutan sa Diyos, nag-agad ng Diyos mismo sa isang sovereign will, sa iyang pagka-Diyos, sa iyang pagkagamanan. Why nagmandok ka niya, iyan nag-exercise, iyang katungod, ng mga kasabutan. Okay. Karon, ato na pong ilalahon kinsa sa Abraham. Kaya hindi ko na ito pagkailhan si Abraham, bis na siya gigan. Okay? Una, ang Abraham. Umala ng Diyos ng ipailaila. Kinsa si Abraham? Si Abraham, iyang ginikanan. Usay kayo, kalimot naman ta sa ilang family today. Pero kung I'm not mistaken, no, si Abraham, anak ni Tera. Anak sa ni Tera. Okay. Sa wapataw ba si Abraham sa Ginoo, si Abraham usa ka pagano. Okay, pagano. Baka ano ba mo pagano, buot pasabot niya na mga tao na wala magsimbag tinuod ni Dios. Bisan din sa ato. Basta wala magsimbag Dios, pasabot ka wala magsimbag Dios. Ang tawag na pagano, paganism. Wa magsimbag tinuod ni Dios. Nga naman, Pastor, this amay nagikan ni Abraham. So, pasya tawag ka. Ato ni karong susihon, this agikan si Abraham. Ano na kasamuta? Grabe gini ang Diyos sa ginimo ang saan din sa Diyos. Dito Abraham. Okay, si Abraham, nagpudyo sa Mesopotamia. Ano ni discuss itong linggo? Mesopotamia. Okay. Eh, ba kung saan yung Mesopotamia? Nakadungog naman mo Mesopotamia. Bisang asa sa eskulahan. Makadungog mo Mesopotamia. Labi na sa Aralintan Lipunan. Nakadungog mo Mesopotamia. Pero kung saan yung Mesopotamia? Okay, ano masamta na ito? Nga si Abraham dahil nagpudo sa Mesopotamia, atong susihon kung saan yung Mesopotamia. Ang Mesopotamia, tuhanin ng word, Meso means in between. In between. Okay. Muni ha, in between. In between. Kung pasabot, naas tunga. Kung saan man yung Potamia. Gikan sa word Gapotamos, Hypopotamus. Asa man nagpudyo ang Hypopotamus? Asa nagpudyo ang Hypopotamus? Kanang murag, kabaw mapipikita ko, asa nagpudyo? Naas tubig. Nato pa? To water or river. Water or river. Okay, water or river. Saba pa, mo yung mga Mesopotamia, nga mo gipuy-an ni Abraham sa wakas siya tawag sa Diyos, in between rivers. Nagpuyo dahil si Abraham, tunga-tunga sa suba. Tunga-tunga sa suba. Magpasabot ang usa ka juta nga gitun-an sa duha ka suba. Muna gitawag kong Mesopotamia. Makanoong ka rin pulong Mesopotamia, usa ka juta nga gilibutan, nga gitun-an sa duha ka suba. Ang duha ka suba, gitawag ni sa Tigris o Euphrates. Okay. Ato pa, kining suba di ay, Tigris o Euphrates, ang Mesopotamia na Munisuba, naa siya diha sa tuha nga juta. Diha nagpudyo si Abraham. O usa ka lugar, okay, nindot na magpatag story. Usa ka lugar, nga diin, gitawag ni sa, bisag kana ka sa skulahan, gitawag ni sa diha nagsugod ang early civilization. May early civilization. Early civilization. Ay, yung civilized. Saan lang civilized? Ang tao civilized na. Early civilization.
nagsugo diha ang pinakaunang sibilisasyon diha mismo sa Mesopotamia. May mga early civilization, but kung masabot ana, duha man gud ang sawa pa ni Mesopotamia sila sa panahon pala ni Adam, ang ilang kultura, gitawag dito ang ilang age, kini early civilization age. Ang ilang kahimtang ni atong panahon na. Sa unang panahon, sa unang Mesopotamia, o kayo mga tao din niya, doon na sila stage sa komunidad. Ang tawag na Stone Age. Okay. Ang Stone Age, kung pasabot, mga tao sa unang panahon, ha, wapak sa Mesopotamia, isgot pa na sa unang panahon. Itawag ang unang panahon ng Stone Age. Atong i-compare ang early civilization of Stone Age. Ang Stone Age, mao ni ang mga tao sa unang panahon, gatis pa ka mga suwat. Huwag pa sila ikaalam sa pagsulat. Ang ilang linabuhi, puro na bato. Bato nga ilang himo kutsilyo, ilang himo unog. Basta gamit sa uma. Gitawag ng Stone Age. Walay sistema. Puro na bato. Mangayam sila. Kailan trabaho sa na? Mangayam, mananog. Walang gamit sila bato. Gitawag ng Stone Age. Buto sa buto, wala pa may ilan. Pag abot na, nagdagan ang panahon, gitawag ko ka ng dispensation sa panahon. Nanagan ang mga tao, dahil po yung mga civilization, pero dinhin na doon Mesopotamia ang mga tao na inukat ang gitawag ng early civilization. Kaya pa mo mga ison, wak pa ang Israel ini. Wak pa ang Israel. Nung luminga, wak pa ang Israel ini. Mesopotamia ning dahal. Diha nagpujo si Abraham. Sa to pa si Abraham ko sa katawa doon na nai kahitalo. Kaya kalo na mo suwat, ang musulti, kaya mo na musuwat. Kaya ngano, nagsugod dili ang early civilization. Gawas niya na naigsoon. Kini nga lugar, usa ka lugar nga dakto kadto. Ang kurma ni dili ini. Ang Mesopotamia dili ini ang kurma nga naulong. Kaya ana sa kurma. Kaya ana murag ni Tirsi. Gitawag sa fertile crescent. Crescent man ni. Mo ni kurma, di ba crescent yang kurma? Gitawag sa fertile crescent. Both pasabot fertile crescent, muna dyan purma. Crescent, pero anong fertile man? Fertile. Tungkol kay grabe ni ka-abundance siya ni hindi panahon na. Kuya mga irrigation niya, muna matubay sa ilang pananom. Muna ang mga tao sa una, kay pagano man, magsimba din subas, Mesopotamia. Magsimba din Tigris, magsimba sa dunya. Magsimba sa mga kahoy, magsimba sa mga bato. Maunay naman ating Abraham. Ang isang mga natikulangan, ang isang mga kalintig, nagsimpa suba sa Tigris, nagsimpa po dito sa Euphrates. Kaya para nila, ang nagtatambok sa ilang mga umahan, ang Diyos sa suba. Kung ang nagtatambok sa ilang mga tanong, ang Diyos sa tanong. Kaya pagano naman sila. Kung sa gawas niya na nga, fertile crescent siya, usas na kabudan siya ng lugar, doon na edukasyon. Wa pa isalita, daghanang kingharian din nakita, daghanang kingdoms. Doon ay tulog kahanay sa kingdoms din ng itong tanawon. Di ba siya magkaimunta nga, Chris, wala pa ng dili. Dili, wa pa isalita, wa pa sabot, wa pa si Moises, wa pa sila si Jacob, si Isaac, wa pa. Di ba? Daghanang kingharian din nakita. Okay, tanaw na to ha. Tanawan na ito padali. Daghanang kingharian din niya. Okay, tanawan na ito ang mangyayarian. Ito kang masultin na ito padali mismo sa kini Mesopotamia, sa lugar sa mga pagano. Okay, daghanang kingdoms dire. Doon na rin tulo, usa, duha, tulo, upat, tulo. Ang una, nga kingharian din niya sa Mesopotamia, gitawag og Sumerian. Sumerian. Okay, makadungog ulong Sumerian,
Muna early civilization. Muna unang mga tao nga nakamao pagsuwat, nakamao pagbasa. Nakikitawag nila og hieroglyphic nga ilang writings o kalimot ko sa word. Kuninfor ba? Basta yan. Muna ilang mga ngal sa ilang mga alphabet sa unang panahon. Edukado na sila kung sa tingnan o dagang gingharihan niya. Unang gingharihan, Sumerian. Daang Sumerian nga lugar gikumpos na og murag dito sa murag tulo ka kung gingharian. Pagkahuman sa Sumerian, dunay gitawag og Sumerian, dunay gitawag og Akkadian. Wala nang basahon ni din niyo. So Sumerian city states, no? Kini ang first kingdom sa kalibutan. Mga syudad, no? Diyan nagipalibutan og mga pananom. Gipalibutan mga kings. Kaya sa unang tagiya sila pananom sa unang panahon ang mga kings. Gapi nga na nakadato. Okay, ang sud sa Sumerian, dunay gitawag nga city, gitawag og Uruk. Okay? Ikaduha or dinhi nagikan si Abraham sa Ur. Sakop sa Sumerian. Sa to pa si Abraham Sumerian. Wa pa ang salita Sumerian sa right sa lagwan. Kaya ano lang tuon sa edukasyon. Diha sila sa Ur nga sakop sa Sumerian. Okay, ikan siya sa Ur. Nagingon niya Lagash da Kis Uma Nipur muna ang sa Akkadian. Sa Sumerian Akkadian gipundar kini ni King Sargon, no? Sunod giingon diri third dynasty of Ur. Tunay na siya sa Ur. Kini nga kingdom pagtawag sa Diyos ng Abraham. Ito sa Ur lagi. Mo na ni ang kingdom nga third dynasty nga. Diha panahon nang gitawag sa Abraham. O ingon ba ni ano lang ba yung mga kingdoms? Sa may punto na pa iso. Ang punto na sa wakas si Abraham tawag sa Ginoo, usa sila ka tawo nga pagano, usa sa ka tawo nga nagsimba sa mga Diyos dito sa Mesopotamia. Kaya Mesopotamia, usa ka abundansya nga lugar nga para nila ang ipatubo sa ilang tanong, ang nagpanalangin sa ilang Panginoon dito, ang mga Diyos hindi mga butanga. Wala huna-huna. O dito panahon na po sa lugar ni Abraham, doon na mga kings. Kasabot sa doon na mga hari. Grabe ka na to. Dito sa gikan. Kamana na, pinisuklanon, susulatan, gitawag si Abraham gikan sa Mesopotamia. Kaya gitawag si Abraham, kaya gilahi si Abraham sa Diyos. Kaya Mesopotamia, usa ka lugar na pagano, usa ka lugar na simbang Diyos. Si Abraham nagsimbang Diyos dito, kay mo ito nalatan. Tanawag nga siya sa Ginoo. Si Abraham ay nangita sa Diyos. Diyos, di anak ko, muhawa ko sa pagano. Why sa natutan si Abraham? Kaya nagsukad siya sa pagano nga pagtulunan. Tanawang gibuhat sa Diyos. Dinhin pa naman makita na ito. May tagkaluwasan, may tagrasya, dili buhat sa tao. Dili si Abraham ay nangita sa Diyos. Kaya si Abraham nakulipon sa mga Diyos. Dili si Mesopotamia. Apan, sa tintos makasasala sa lugar sa Mesopotamia na nakitaan ang Diyos niyang ipili. Si Abraham. Muna ang nga ni Abraham sa patawag ng Abram. Sa tawag sa Ginoo, gilistan ng Abraham. Okay. Tanawa ang tawag sa Ginoo. Usa Tamotus 15. Tawa ha? Ingon ang Ginoo. Ang Ginoo mingon kang Abraham. Biyai. Tanawa ha? Mesopotamia dato tunay baging halikan usa ka civilized lugar. Pinuringon ang Ginoo. Abraham, ang Ginoo mingon kang Abraham. Biyai ang imong nasod. Ang Ur, ang Sumerian, biyai na. Ang Mesopotamia mismo, biyai na. Imong nasod. O ang imong mga paglinti. Sa ito pa, ning salay si Abraham dining kapita. Biyai mong nasod, biyai na. Gawas ang nasod, biyai imong mga paglinti.
o ang balay sa imong amahan. Biyahe na, yung parinte, masuk ang balay mismo sa imong amahan. Biyahe na. Lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Ang Mesopotamia, klaro sa isulti. Yung usa ka budal sa lugar, mga paganong mo to. Pinunin ko lang Ginoo ngadto sa usa ka lugar nga akong ipakita. Ang Biblia nagsulti, ya si Abraham naglakaw sa kamingawan. Kaya ingon pa dito nga na abituman siya sa Dios. Bisag wa siya kasabot asa ning lugar raha. Majo na GPS sa una ni cellphone. Yung GPS na nimo asa ng Kanaan. Wa ko mga satellite sa unang panahon. Kato pa si Abraham nagbaktas sa kamingawan ug asa ng kapintang nasura. Nalingon ang Biblia, ito ano, wa gyud ba ni Abraham ang mga butang ni kalibutan. Kaya ang itanaw ni Abraham, mao ang syudad nga kansang makamo ang Diyos. Langit ko na yung syudad. Hindi makita kung saan yung blessing. Tanaw na ito, kung saan yung blessing ibig saan sa Ginoo ni Abraham. Iniingo mo, Diyos unahan. Ang Ginoo mo Abraham, iya imong nasod, o ang imong amang pariti, o sa balay sa imong amahan, ngadto, lakaw, ngadto, sa usa ka nasod, ipakita ko nimo. Hatagan ko ikaw og daghang kaliwat o mahimo silang dakong nasod. Panalanginan ko ikaw o himuon kong bantugan ang imong ngalan aron mahimo kang panalangin sa uban. Panalanginan ko kadto magapanalangin kanimo apan tuluhon ko kadtong magatunglo kanimo. Pinaagi kanimo panalanginan ko ang tanan nga nasod sa tibuok kalibutan. Grabe no? Pinaagi ka ni Abraham, panalanginan ko ang tibuok kalibutan. Kung saan may panalangin kwarta? Kung saan panalangin kumahan? Kung saan panalangin basakan? Bisaan ni Abraham ang isang kaptangan. Ato pa, doon ay panalangin naging gustos kamahan sa Diyos. Eh natin ni Abraham, langit nung panalangin. Ato lang yung sinay-say ka rin ito. Okay, ang gipadayag kaninyo ang Dios nagtud-anon siyang nakigsabot siyang katawhan. Nagsukat ni Abraham at ipailalagin sa Dios. Ug ipailalagin sa Abraham. Okay. Natuta sa the promise atong bungkag ni. Atong bungkagon aron buo na to. Tawag na analysis. Ang Mesopotamia karon, mo tanong pastor, asa ang Mesopotamia karon? Ang Mesopotamia karon mo na gitawag og Iraq. Kanang Iraq mo ni Mesopotamia, modern Mesopotamia ang Iraq. Nadiha ang mga Muslim mo yan. Okay, napoy part sa Mesopotamia gitawag og Iran. Okay. Tapos lang apply ng imo. Okay. Kami lang tipinga, promise. Okay? Kining word na promise, ang giningon, acronym ni, na yung mga meaning ni, kining P, na yung meaning, na yung words ning P, kining R, words po ni, kining O, word po ni, kining M, words, I, S, E. Mga words na siya, atong tanahon, nga muhaon sa Diyos, nga mitun-anon sa iyang kasabutan, sa iyang mga katawan. Okay. Una nga, the promise, una nga P. Di ba ninyo lang Ginoo, Abraham, himuon ko itong dakong nasod. Panalanginan ko ikaw, mahimong kang dakong nasod. Apa doon ay problema. Doon ay problema atong tanaw ng unang api. Ang problem. The problem of the promise. Dili ang promise ay problema ha. Kung dili das promise, doon ay problema ang di-promisan. Ang problema ni Abraham, di-promisan sa Ginoo nga hatagan siya dakong yuta. Huwag man siya yuta. Sige, pabisaan mo siya dyan balay. Dyan balay,
Wala siya kamahan, ang nasod, yuta, no? Yung mga palintis sa ito pa, magsugod siya pag kumuyuta. Ito ang problema ni Abraham, kaya ako nang isugan din. Ang problema ni Abraham, una, yung sa yuta, wasi anak. Ingon ang Ginoo, himuon ko itong nasod. Hibaw ba ka Abraham, unsa ka daghana imong nasod? Ingon ang Ginoo, hangad sa langit Abraham. Pagkakita ka sa mga bituon, ingana kadaghanahon ang kaliwat nimo. Grabe no? Ang sabi na ni Abraham ali, 75. Tiguan na gadyon. Unsa si Sarah, waog pa gadyon. Barren no, barren. Ingon ang Ginoo, palangin ko ikaw. Hatagan mo ikaw dakong nasod. Mahimon dakong nasod. Malangin mahimon dakong nasod. Si Abraham, tiguang na. Si Sarah, baog, way anak. Okay, ito basahon. Ito 15. Okay. Umani nakita si Abraham ug pananawon o kadungog niya ang Ginoo nga mingon kaniya, ayaw ka handog Abraham. Ako ang imong kadalipon. Hatagan ko ikaw dako kaayong ganti. Apan si Abraham mingon, Ginoo Dios, wala ako'y anak. Ang Genesis 1, nagsulti na. Palainan ko ikaw mayroon ang dakong nasod. Dan ingon siya, ingon dili. Ginoo, gisubli sa Ginoo na po. Ang Ginoo ingon. Kapan si Abraham, mingon, Ginoo Dios, wala ako'y anak. Pusa, unsaon kuman kanang ganti. Ang buktong kong manununo mao si Eliezer nga taga Damascus. Kay wala man ako hataging anak nga makapanunod sa akong kaptangan, mao nga usa sa akong mga ulipon, si Eliezer. Sa unang panahon ng Igsoon, panahon ni Abraham, kinis Abraham dato tumbi. Siguro makaingon na, hindi man siguro dato sa Abraham. Dato oy, nagmasawa na. Dato si Abraham. Okay. Gikan sa Ehipto, mipanaw si Abraham sa mihanan. Ngadto sa nasa Genesis 13 to sida. Wala ko kakuha na sa verse. Si Abraham yung si Abraham dato kayo. Dan siya pagkadato, wa man siya anak. Tiguan na siya, si Sarah po, barren, way anak. Sa ito pa, dato man siya, namalit, ingani na maguni ang sa unang panahon, palito ni mo ang ulipon. Mamalit ka ulipon, palito ni mo na. Palito ni mo. Kung sa karon, mapalit na ni mo, magserbisyo siya diha ni mo. Daningon si Abraham, Ginoo, muna yung sa anak mo, limong ko limong dakong nasod, wakoy anak. Kini mga palangin yung gihatag ka na ng kaptangan, wa man ko'y anak, ahon yung gihatag ni Eliezer nga taga Damascus. O giingon niya, wa mo, giingon naman ni Kulipon. Duha na mo klase ano ng mga, balik ko na ha, duha na klase ng mga himong Kulipon. Paliton ka, o di gali, mabihag ka, gikas gubat. Wa mo gisulti dire no, nga disanigikan si Eliezer, kaya Kulipon, iya ba din pinalik? O naulipon ba niya ni gikas na buha man siya gikan sa gubat. Kaya si Abraham mo, dahil gubat, rindaw si Abraham. Sa una panahon, daw kas gubat, tanan nga imong gikaaway, rapin din mo, imo nang kuhaon, imo mo na din ng ulipon. Kung ba pang alis gubat, mamalik kayo ulipon. Dapat may istorya, si Abraham, hindi mo sa Ginoo. Ginawa ko yan na, doon ako may kaptangan, doon ako may yuta, kay hatag mo, ingon ni mo ngayon ay ipakita, Eliezer po na hatagan ako. Ingon mo sa English may soul, sa basahon na. Genesis 12. Lord, what will thou give me? Say it, I go and this.
my house is Eliezer of Damascus. And Abraham said, behold to me, thou hast given no second, look, one born in my house is mine here. Born in house. So, ang nung sa katulad born in house, kasi anak, born in house, dili na mo pasabot nga, born in house. Ang born pasabot born in house, mga umipon ni Abraham. Muna niya ang born in house na, born in house, bukay na dahil sa kong palimalay, itawag ng born in my house. Mabetter? Born in my house. Muna si Eliasar, muna niya sumusunod. Iba mo si tubag sa Ginoo? Tanawan tubag sa Ginoo. Naa sa verse 4. Verse 4 na ngayon. Unya na... Okay, ang verse unya, nadungog niya ang Ginoo nga, miingon kaniya pag-usap. Kining ulipon, ya kini si Eliasar, ingon mo may manunod din mo, kay pamali mong steward yung pamibalay, mati yung anong yung steward, di na! Awang Ginoo ha? O nadungog siya. Unya nadungog niya ang Ginoo nga miingon kaniya pag-usap. Kining ulipon nimo, kining ulipon dili maoy makapanod sa imong kaptangan, kundi ang imo gayong anak. Muli si Sarah ni panahon na itong isulan niya, mga anak yung mga asawa si Sarah Petik. Bakak sa ikasabot na tiguang na. Sa ato siguro karon no, panahon ikutang lamang si 10 anos mga anak. Mabakak siguro ng iyong iksoon. Sa 70 na mga anak iksoon, mga anak pagka. Ay, mga edad, mga anak pagka. Mamukot siguro po no? Yan yung kita po, bakak sa ituan. Tanawa. Dili lagi yung manipon. Ikaw mismo. Tanawa sa Abraham. O, gidala siya sa Ginoo, ngadto sa gawas. O, giingnan, gabi ang Ginoo, gidala siya sa gawas. Tinoon, ikaw na tayo, masawa, baon, baril. Ako nang ingon mo nga, kaliwat ka. Gidala si Abraham sa Ginoo ngadto sa gawas. Tanawa ha, kung sa may punto nga gidaman si Abraham sa gawas. O gidala siya sa Ginoo ngadto sa gawas o giingnan, tanawa ang langit o ipha ang mga biton kon makaihap ka ba, makabaton kag makaliwat nga sama kadaghan ini. Grabe ang Diyos oh. Istawanan ko na itong kuhan, kawanan itong pinanawan, tiguang na, kaong pa, imposible. Pero si Abraham itong duha-duha, oy. Dalawa ha, huwag magduha-duha sa Abraham. Kasabot si Abraham, nga tiguang na siya, kasabot yung asawa ng mga anak, pero nainasabtan si Abraham, nalabaw pa niya anak. Kasabot si Abraham nga ang Diyos magaling. Okay, dalawa na rin. Okay, dalawa na to. Unyang nila siya sa Ginoo ngadto sa gawas ug miyon, tanawa ang langit ug ipha ang mga biton kun maihap ka ba. Makabaton kag nga kaliwat nga anaa, sama kadaghan ini. Verse 6. Mito si Abraham sa Ginoo. Mito si Abraham. Pagkakita tas bituon sa kalangitan, ingon ang Ginoo, ingala kadaghan mo kaliwat. Duha-duha mas Abraham, yun. Mito si Abraham, pagkahuman, unsa may gisulti. Sila mito si Abraham sa Ginoo. Si Abraham nito sa Ginoo tungod niini iisip siyang matarong. Ang tao niya ay maisip na matarong sa Diyos kung totoo ka unsay gisulti sa Diyos. Dili kay dula pa kay mga kuan. Kasagaran na basta tao no, muingon man Ginoo, motuo ni Ginoo basta magpakita kadaan sa imong gisaan. Mo naging to say is to believe. Ang ato dili. To believe is to see. Tuo aron ka makita. Tuo aron ka makakita. Dili kay butuo lamang ko makakita. Dili nga na. Ingon sa Abraham. Ingon Ginoo mo na kadaghan sa bituo sa Biblia. Ingala yung priwat. Ingon ng Biblia. Bituo si Abraham. Si Abraham na himo ba? Iisip sa Diyos nga. Matalo. Wapas siya ng anak. Pay salita. Wa pa sila Moises. Wa pa ang balaod. Kaya kuman gud, ang tao na himong matarong pinagis pagsunod sa balaod.
Wa, ang balaod si Abraham, gimatarong na. Okay ba mo? Isay-isay ni Pablo, pag-ingon si Abraham ito o isip sa ginutarong ni Pablo, i-ingon diri sa Roma 4, imputed. Ingon si Pablo, si Abraham dito sa Diyos. O, ingon sa English, imputed righteousness. Righteousness. Usap, iba mo sa imputed. Kita hino, ikaw tao makasasala ka. Hindi ka matarong. Aron ka pagkatawag sa Ginoong matarong, ang Ginoo mo impute. Ang pagkamatarong sa Diyos, ihatag diha nimo. Muna imputed righteousness. Di wa lagi ka nimo righteousness, i-impute ka ni. Gibutan ba? Isay-isay. Nga pagkamatarong sa Diyos, gibutan dito ka. Munang si Abraham, righteous in the sight of God. Munang kita, sa daan nituutan ni Kristo, nga humana ta giluwas, tapos ang galuwasan niya gihimo, ang ato magpasalamat lamang ta sa atong kinabuhi matag adlaw hangtod balik ang atong Ginoong Kristo, kay luwas na ta, imputed righteousness na nato. Wa nagikan nato ang pagkamatarong. Bato yun naman na ang pagkamatarong, wa nagikan nato kay makasala ta. Ang pagkamatarong nagikan sa Dios. Atag gisulog na to, imputed. Mo na ingon ang Isaiah 60:10, ganingon nga gibihisan kamo, gibistihan kamo sa Dios sa pisti sa pagkamatarong. Ang Dios binibisti na to. Nga na ang hitabugan sa ganito. Muna yung unang problema ni Abraham. Kasi anak. Siyempre, ito magkakaroon ng problema. Pero wala siya magkakaroon. Ingon siya sa mahal. Apan si Abraham ingon, Ginoong Diyos, unsaon ko man pagkasayod nga ako akini. Nagduha-duha ba sa Abraham nito? Wala. Wala. Ingon na si Abraham. Ingon, galing po sa Ginoo. Mito o si Abraham. Mito o si ta. Sa dami ko sa mayon, Ginoo. Ganun sa mga nagkita mo. Kung sa may ang ilhanan ng nagkita mo ni. Maganda mo yung Abraham. Ihatag-tagan ito yung yuta. Kung kanyan ko ng yuta. Sadihan na lang po sa ikaptangan. Na yung pagsidya nga. Kung ihatag mo ni kaptangan na o na mo ikaptangan Ginoo, umabot ng kaptangan sa yuta na itong isaan. Si Eliasar ka pagtagaan naman eh. Iwan mo ko yan na. Natupang mo na yung unang akong kita na. Kapatid. Wala. Pero sa ato na nakakain natin, pero sa Diyos, wala yung problema. Pero ato ba malikihan ay lagi. Kaya makita na ito kasi na watch di anak. Okay. Muna ang problem, no? Kasi anak, dawa siya ay kabinglan sa yuta. Kaya ipanulog sa iyo. Muna ning sa usapan niya maang muna ulit tinigyuta. Okay, muna ang key. No sa promise, problem. Childish of land. Okay, ikaduha nga nya punto. R, letter R sa promise. Okay. Ang letter R na promise, the problem of the one, ikaduha, R man soon, malaman ng P, R punta, the reassurance. The reassurance of the promise. Reassurance. Reassurance ka dahil, giingnan ka na ako karoon nga, langinan ko ikaw. Ang reassurance, suplion ako ikaw, langinan lang ka na ako. Doon ay reassurance. The reassurance. Okay. The reassurance of the promise. Okay. Imundo ikaw na kung nasod. Okay, anak. Anak ko reassurance mo. Okay, tanaw ko ha. The reassurance. Okay. Reassurance
mismo ang Word of God. Ningon ang Diyos sa 4. Balik ko to sa 4. Kaya muna na overtake kita. Ningon ang 4. Kaya ningon, sa balik ko yung anak. Si Ilyasa lagi ningon. Nadumog niya ang Ginoo nga mingon kaniya pag-usab kining ulikon dili maoy makapanod sa imong kaptangan kun dili ang imong gayong anak. Kadto bang giingon na mo sa Genesis 12. Iya imong naso, iya imong ginikanan, malis imong ginikanan, parente, lakaw sa naso kay pakita ko kanimo kay panlanginan ko ikaw imong kung batugan imalang sa tibok kalibutan, nag-ingon din nga, himo ko yung kaliwan sa mas malakaw sa tibokon sa kalamitan. Dili sila sa imo kajong anak. Gikan sa Genesis 12, gisupli sa Ginoo ng 15. Imo lagi anak. Dunay di assurance. Imong anak. Dili si Eleazar nga imong ulikon nga taga Damascus. Okay. Munang giingon sila, imo jung anak. Sa mapakay anak, imo lagi anak. Managhan ka. Dili gawas tanawa. Usa man ang kadaghanon sa bituos kalikan, ingana imo kalima. Dunay na assurance. Gipadayan Diyos ni nga, ingana ang Diyos once mo sa asika. Di siya makakon nga Diyos niya ako niya kanan. Okay. Sunod. Muto ang word of God, but the word of the Lord came to him. No? The man shall not be your heirs. Dili si Ilyasa nga taga Damascus. Imo jung anak. Kaduha, under sa letter R, na reassurance, visual. Mo to ipakita sa side. Kana dito sa kalangitan. Handa, dito si Abraham, faith counted as righteousness. Yan ito sa Abraham, morning, wala na kita. Usahan ka, sa mas putus ka kita. Ito si Abraham, ang Diyos, hindi mo siya matalo. May punto din. Dili si Abraham ang nag-convince sa Diyos. Ang Diyos ang nag-convince si Abraham. Ang Diyos Diyo'y nagpahinunat sa kanan. Unang ini nga kabinan, one-sided yun siya. Diyos na yun lagay ang hapon. Sa unang panahon doon, sige ra, halala, ato lang ng sigutan. One-sided. Okay. Muna to ang paano, reassurance. Hindi mo naging anak din si Juan. Hindi si Lazar Damascus. May makalog yung kaptangan. Maka-earth kung sa ilan nila. Yung yung anak. Managhanap sa mas itungkol sa kalimutan. Okay, muna to ang reassurance sa Ginoo. Sunod, narinap kita sa O. Object of the promise. The object of the promise. Okay, the object of the promise. So may object ni promise. Dapat ito promise na object. Okay. The object of the promise. Unsa yun ang gisaan sa Diyos. May object siya saan? Unsa may object niya saan? Anak. Di ba mo niya saan? Ano yung object niya saan? O? Yuta. Di ba mo niya istorya? Kaya anong anak? Unja, di siya ito yung nasod. Kaya tagaan ko ito nasod. Yuta nga mo ipuyan sa iyong mga. Sa ito pa mo na object sa promise sa Ginoo. Ngadto sa context sa panahon ni Abraham. Okay. Pagkanaon. 15:7. Ingon ang 15:7, o Ginoo mingon kaniya, ako ang Ginoo, nagsugok kanimo pagbiya sa Ur, sa Mesopotamia, sa Sumerian, pagbiya sa Ur, sa Kaldia, aron ihatag ko kanimo kining yutaa. Saan kining yutaa? Saan yan sa yuta? Wa man yan ang Ginoo na this land, nining yutaa. Pero
makita na to sa sunod ng mga chapters, dunay nga ninyo taa. Pero dinhi, wag nga din, pero makita na to sa bahan. Okay. Kini yuta, I am the Lord who brought you out of Ur sa Mesopotamia to give you this land to possess. Okay. Unsa nga, 18. Basta na to ang 18. Okay. Muna yung object halan ng anak. Ang 18, nagayon, isaad ko, maihatag ko, kining tibuok yuta, ngadto sa imong kaliwat, gikan sa suba, sa utlanan sa Ehipto, hangtod sa dakong suba, sa Euphrates. Sabi ka, dako dun hindi na ito makuano, pero dako dun siguro yung kuwana. Dako din yung tahan, nag-iingon sa Ginoo. Muna yung object siya promise. Ihatag ko din yung ta, yung kaliwat. Gikan sa suba sa Ehipto, utlanan sa suba sa Ehipto, utlanan sa suba sa Euphrates. Ang ihatag. So, may yung ta? So, may gani yung ta? Okay. Muna itong 18 ng suba. Okay. Sa Job, balik ka sunod gamay. Job 7, nagaingon ng pulong sa Ginoo. Unya ang Ginoo ipakita ka Abraham mingon kaniya. Mao kining yutaa ang ihatag ko sa imong mga kaliwat. Og dito nagbuhat si Abraham og Haran alang sa Ginoo pakita kaniya. Dito sa niya sa 7. Dalan refers to Canaan. Canaan yan yung mga igsoon. Yung Canaan yung this land. Ito sa basama na. Job 7. Okay. Land gihapon. And the Lord appeared unto Abraham and said, unto thy seed will I give this land, and there builded he an altar unto the Lord who appeared and to he. Nasa ang word niya, one ay Kanaan. Okay, pero kung imo mo ito panahon sa unahan, Kanaan dito. Diba? Mag na istorya, ang Kanaan. Wala sila gikan dito sa Ur, na mag-abot, na ulit po na makaliwat dito sa Egipto. Ngayon rin dapat ikaw ito sa promise ng naan na mag-ingon sa Ginoo. Kung may panunod ni Jesus. Sa iyang mga muna ang object. The object of the promise, ang land. O ang offspring, yung mga kaliwat. Okay, muna ito no, land. I am the Lord who brought you out of Ur to give you this land to possess. Pero ang object, ang son, ang iyang seed, din makita na po sa igsoon. Dalawa ang pulong gamit ha. Nawa ni seed, kaliwat, wa mo ingon mga kaliwat. Naadinhi ang nagsukat ng palalaki sa seed. Di ba ningon ng Ginoo? Ang tibuok kalibutan, pampadalaginan. Tungod ni ining seed nimo. Kaya uwing kang seeds, na S, mga kaliwat. Pero na naman, seed, nag-inusa ng kaliwat. Kung imo tanaw sa context din sa panahon ni Abraham, kung galing ka sa flesh, wala, ito din seed, Isaac. Pero, sa spiritual sense, itong makita niyo ron, isa din kaliwat din niya. Dili mga kaliwat ha, kaya kung mga kaliwat, dagang kaliwat. Pinuli mo lang Ginoo sa imong kaliwat, usahan kaliwat, mapalanginan ang tibuok kalibutan, apil na ha. Okay, muna yung seed. Okay, basahon na ito ang Genesis 15:5, nagayon na po sa Ginoo. O, gipadala siya sa Ginoo ngadto sa gawas, muna ginano, o giingnan tanawa ang langit, o ikha mga bituon kun maihap ka ba? Baka baton kag mga kaliwat. Ang dinhi mga kaliwat. Mga descendants, no? Kaliwat sa sama sa kadaghan ni sa pa. Nag-isgot at the problem of the promise was si anak o
kung ang yuta, kisabay ang atagan, kung ang kunin ang yuta, undang giingon niya the reassurance, gikuan yung gisubli ito siguro yan sa Genesis 12, gisubli sa 15. Ingali ka naghana lagi sa tas gitukon. Na ang object, anak, yuta o yung anak. Muna yung object siyang promise. Okay. Dahil ingon din niya, but the final object, pero ang final object mo muna anak. Ano si Isaac. Di ba si Isaac, di pa katao? Di ba pagkatao ng Isaac, dakot si Isaac? Dinding Isaac, mahimog na kong nasod. Pagkahuman, ingon na Ginoo. Abraham, imong anak ihawa. Ay. Di ba? Pugtong anak ni mo. Nagtuo ka. Nga din ka pugtong anak. Ay, nanganak naman. Ito namang imubo ang istorya. Nanganak naman si Sarah. Ay, anak si Isaac. Pugtong anak. Dinhi sa saad sa Ginoo. Dinhi Isaac. Nganaghan ang imong kaliwat. Ay, karon di nga Ginoo, Abraham. Ihalad ang imong anak na ho. Kung sa ato pa itong tinanawan, Ginoo, ingon ka. Managhan ang kaliwat. Pinagi sa anak na si Isaac. Sa imo mang ipaihaw, imo mang ipapatay pinagkisanan. Kung saan mo panaghan? Di ba mo na itong tinanawan? Ihalad mo, anak. So may gibuhat. Ingon si Abraham siyang anak. Anak, kasuta sa Mount Moriah ba to? Kaya na maghalad ta. Si Isa po sa nabot niya. Si Isa na ihalad. Nakaluta sa bata. Sa kanang na ay bukid sa Moriah. Maghalad ta. Tatay halad. Ato sa bukid. Ang himo ni Isaac, si Jay nagpasang sa sunod. Kaya maghalad sa una, patun ka sa sunod. Ingon na si Isaac. Tara tayo! Anak, tatay. Pag-abot na dito, ingon si Isaac, tay! Diyan na tanong ni tay. Nagbutan naman sila sa halaman na yun. Asa man ang ihalad tay? Gabi ng bugma ha? Tanawa na yung bugma sa anak pamahan ha? Si Abraham na higugmang Isaac, si Isaac na higugma ni Abraham. Ingon nga, father and son relationship. Ingon na yung anak na yung higugma. Tay, mo ba na istorya? Tay, asa man ang ihalad? Yan ingon si, hindi naman po sa istorya, iba, wala nga ma-record ka doon. Yan ingon ang si amahan, si Abraham nga, ikaw ang ihalad. Kung sa ito matuto, kita'y anak, tay, di ba na yung kagungarita kayo maghalad ka? Ako man di, ay! Kaako kag-ihalad ni mo tayo namin ito, mga anak ni mo, kaako kag-halad na ho. Wag, may anak si Abraham kasi Isaac. Ako na ihalad tayo, o ikaw ihalad? Dito. Wag, sumunod. Ang sumunod ba doon ng hindang Isaac? Sumunod para hindang. Gaan ka. Higda sa dito. Why dagat mo na? Higda sa dito. Lanip na si Abraham sa ijang tao, ijang sundang o chilyo. Isaw. Kaya ijang ang itusulak ni ijang ang itusulak ni Isaac kay patyo mga kalat na ito. Yan yung nabang Ginoo. Dining Isaac, nagdag ka. Nagduha-duha bas. Naingo bas Abraham Ginoo. Kung ni Patjo, kung saan mo banaghan, may Patjo kami si Isaac. Dan ingo na baka dahil Isaac banaghan, kung saan ni. Nga na bas Abraham? Wa, diingo, galing sa sinugdan. Gito ko si Abraham, munang ipakamatalo sa Diyos. Wa magduha-duha si Abraham. Lanit siya sa ijang sundang, kay ijang Patjo ng ijang anak. Mayo na Ginoo, Abraham, ayaw ba't kayo anak? Ito ay karniro dito sa pinit na sangit. Mo ito alam. Nakasabot pa sa Abraham nga doon ay karniro? Huwag mo nang ingon saka, ihawin ka na hulog, pero kasabot ko doon ay karniro. Huwag kasabot si Abraham, oy! Hindi tumpat doon si ijang anak si Isaac, ay mo man doon sa Ginoo, sugod siya. Pero nga nung isugod pa sa Abraham, kapatyo ng ijang anak na si Isaac, kaputong anak na dihakan, unta, panaghan ang iyang kaliwat. Pero siya duha-duha o pagpatay, paghalad. Gano'n man.
Correct! Kaya nasayon si Abraham, nga saan sa Ginoo, Abraham, ang imong anak managhan si Isaac managhana. Diha ni Isaac managhana. Pero ihalat si Isaac. Nagsugod si Abraham gihapon. Kaya bisag siyang patyon, kasabot si Abraham, nga ang saan sa Ginoo tumanon, kaya bisag patyon niya si Isaac. Kaya bawa si Abraham, nga buhion na gihapon ang iyang anak na si Isaac sa Diyos. Kasi duwa-duwa. Kasi kung sa istorya mo sa Abraham, Ginoo, ingon man ta, nga si Abraham managhan, diha niya managhan, sa ingon mo ka patyon, kaya ihalan na ho, ako lang mong gihapon ni patyon, kininto ko sa imong saan, kaya kung ano matay, kaya bawa kung nakaya niyong buhion, ang akong anak na siya, kung managhan, nausap siya. Tanawa naman ang Diyos yung saan, muna yung Diyos ang ginagalan karon. Amen. Dahil mong tang manalangin, di palanginan ta. Tungod ni Abraham sa iyang kaliwat. Di-explain na ni Pablo sa Hebrewanon. Dahil sila, tungod sa pagtuo, ihalad ni Abraham ang iyang anak, ang anak ni Isaac, kay nakasayon si Abraham, nga kaya sa Diyos nga buhiron si Isaac sa Diyos. Sa ato pa, nakasayon sa Abraham, ano na yung resurrection. Muna. Ibang reaksyon. Muna object. Yang anak, si Isaac o si Abraham, ulagway ka na sa akong Diyos kung siya ang anak na si Kristo. Ibig kay Abraham ay halal, di ayaw na patya, kung dili karnero, kung nagsimbolo ng Kristo. Mabitaw na tayo pagkulang niya, substitutionary death. Kita tayo patyon sa Diyos. Pero si Kristo mo'y ipatay. Aron tayo. Tarawang picture. Kung sa kadako sa mga sa Diyos natin. Nagulang ko rin ang Diyos nga na sa kadako. Anak, dinita sa place sa pero ang final object, final or the ultimate object, dili si Isaac. Ibaw mo sa final object. Kapag ingon ni sa Diyos, pinaagi sa imong kaliwat. Aliko na wala mo yun, pinaagi sa imong mga kaliwat. Hindi ko na, pinaagi sa imong kaliwat. Dili si Isaac. Hinoon si Isaac na sa place naghan sila. Sino pag ingon sa Diyos imong kaliwat, wala nag-refer ni Isaac. Kung dili, nag-refer ni Kristo. Sa imong kaliwat, Abraham, na mo si Kristo, ang tanang nasod, lumabag nila ka na ho. Ang mga hintil, palalanginan ko sa diyang totoo sila sa kutong anak ng suno. Makapil ta rin mga hintil na ta. Munang nahimot ang panalangin, palalanginan ng Diyos, dito ni Isaac, ani Abraham, tungkol sa kaliwat ni Abraham na mao, si Kristo. I-explain ni Pablo, nga katulad kaliwat, ang isgutan, sa Ginoo man to ang imong kaliwat managhan o tinuod na si Isaac, pero ang pinaka-punto na dito sa espiritual na kahimtang sa kaliwat si Kristo. Sa to pa si Kristo giwali na dito pag Abraham. Katong mituo si Abraham ang gihimong matanong, if you declare justice, kaya maayong malita gipadayag na dito Abraham. Imong kaliwat, sa imong kaliwat panalanginan ko ang tibuok nasod si Kristo. Giwali na. Mas Kristo ng pagkatao. Muna yung Abraham. Ito basahon. Object. Final object. Gracia, please, this is size. Now, the promises were made to Abraham and to his seed. Okay. Dili seeds ha. To his seed. Dili po si Isaac. To his seed. Awa. Si Pablo na ingon. Now the promises were made to Abraham and to his seed, who is Christ. Wow! Amen. Kristo na ito. Nung dumi ha, wala naman itong nahisguti ang Israel, no? Kay nag-istorya at Abraham. Abot pa naman ni
So may salita. Nagkisgot na ay ni Kristo. Kana may salita God sa panahon sa ilang Moises, sa panahon ni Jacob. Daghang nasod. Israelita at mga nasod. Ang Diyos nagpadayag ganito sa Israelita. Wa sa mga hintil. Ningon ang Biblia, ningon si Pablo, ang mga hintil, way labot sa Diyos, way labot sa katawan sa Diyos. Pero gipadayag ni Pablo, nga mo ni ang tinagumutan. Nga, ang Diyos ay wa naman nahigugma sa mga Israelita kung dili nahigugma usab siya sa mga nasod, mga hintil. Digili ta Hudyo, ang tawag na to hintil. Okay, ang tawag to hintil ang tawag. Alangin lang ta. Malaya pa ng object. Okay, basahon na ako sa Galacia. Sa Bisayan ako basahon na Ikson. Galacia, saan to? 3:16. Okay. Galacia 3:16. Nagaingon ang pulong sa Ginoo. Ang mga saan gihimo sa Dios ngadto kang Abraham o sa iyang kaliwat, wa moingon mga kaliwat. Sa iyang kaliwat, wala mag-ingon ang kasulatan o imong mga kaliwat nga sa ato kadaghan, kundili nag-ingon o sa imong kaliwat, sa ato pa usa lamang katawo nga mao si Kristo. So, tinagay. Ato pa, pag-ingon ni, biyahe mo nga sa taon. Biyahe. Ipikita ko rin ng nasod. Hatag ko pa rin. Kung imong kaliwat, sama sa Pilipinas, mahimo silang palangin. Kung imong kaliwat, imong palangin sa Pilipinas. Laning abot. Nato. Nag-iingon diha sa mayong balita. Daliha. Basta ko naman ako din niya. Ano na karo? May soon, ani ay usa ka panalitan. Kung ang usa ka sabutan, ikayon na, kung silyuhan na, wala na ay makadalikway o makadugang ka bisan kung sa nini. Ang masaan gimo sa Diyos, gato kang Abraham, o sa iyang kaliwat. Okay, wala maingon iyang mga kaliwat. Ang kasulatan niya mga kaliwat, kung dili nag-ingon na imong kaliwat sa ato pa. Ang mga kaliwat sa ato kadaghan, kung dili nag-ingon imong kaliwat sa ato usara. Usa lamang katawo mo si Kristo. Kini ang bukod kong pasabot nga ang Dios naghimong kasabutan o nagsaad nga tumanon niya kini. Ang balaod nga nihatag human mulabay ang 430 katuig. Dili makabungkag sa maong kasabutan o makahimong kawang sa saad sa Dios. Kay kun ang gibuhat, kay kun ang gihatag sa Dios na agad pa sa balaod, wala na kini mag-agad sa saad sa Dios. Apan gihatag kini sa Dios ngadto kang Abraham kay iya man kini bisaad kaniya. Unya kanong gihatag man ang balaod, gidugang kini aron paila sa mga kalapasan. Body purpose sa balaod kaila tag sa lata nga hinahanap ta Kristo. O magpabilin kini hangtod lamang sa pag-abot sa kaliwat. Ang balaod mawala na. Kini kaputan ni Kristo. Munang ini tinuod ng giingon sa Sabalista. Sa Sabalista ba itong ano imong suon? Aw saksi. Di na tinuod ng giingon sa saksi. Ang tao maluwas, pinaagis balaod, dili si Kristo. Diba na ganun balaod? Okay. Ang balaod, gihatag pinaagi sa mga anghel, lubanan sa usa ka tawo nga maoy. Giingon diha sa Galacia gihapon, o ang maayong balita, dito ang una-una gud sa uban, ang maayong balita panahon ng Kristo. Nuoy, wa pa. Dili. Wa pa Kristo ang maayong balita bisan niya na dito. Mao nang dito si Abraham sa giingon sa Dios, giingon siya matawag. Kita po butuon kita ng Kristo, himo ka matawag. Okay.
Sunod, sa natong gamay mention kita asas man eh. Na si Kristo dai pero explain na sunahan na nganong si Kristo. Nganong kalingitan ni Kristo. Okay. Sunod ka letter, object mo naman no. N, mas pasan mo gamay. N. The mandate of the promise. Okay, the mandate of the promise to na mandate. Problema ba anak? Pagkaimon, imo laging anak. Imo laging anak. Dili sila nasar. The command object. Ang object sa promise ng anak kaliwat na Kristo ni Kristo. Ito na explain sa last na si Kristo. The command mandate sa Ginoo. Kumano na ni? Kumano na ni yung sa adhan nimo? Doon na po yung mandate nimo. Tanawa mandate sa Ginoo. Sa iyang pakiksaan, mismo lang usap ang Ginoo naghatag ng mandate. Okay, mo ni ang the mandate of the promise. The mandate of the promise na sa verse 9. Okay, basahin na to ang verse 9 sa Genesis 15. Mas pasa na to mga igsoon kay taas-taas din nga doktrina mga igsoon. Okay, Genesis 15 9. Ano ba ni? Genesis 15 9. Ngayon na pulo ang Ginoong apan si Abraham inong Ginoong Dios kung saan kuman pagkasayod nga ako anak ini ang Ginoo mitubag man sino dati ako nating baka nga bayi og kanding nga bayi og kanirong laki nga tulo ka tuig ang kagulangon ang mata ko sa niini pagdala ko sa pugtok mo o usa ka salampati. Okay. Busa kidala ni Abraham kining tanan ngadto sa Dios. O gipikas niya ang mga mananap o unya gibutang sa duha ka lumpay ang masikapikas niini ang masikapikas niini maski ingon na sa man Ginoo nga matuman sa araw usa may imong gihatag na mga sinyalis or approval nga imo jud ihatag og promise. Wa magduha sa Abraham kinsa lang ko nang Ginoo. Natural ba nga Kristo kay usa man pag ila Ginoo yung promise. Tuon mo si promise na usa man pag ila. Ingon na Ginoo siya mandate, the mandate of the promise. Pagkuha kandeng o karniro mananap. Unta pagkahuman imong pikason ang mananap. Pagkahuman gahin mo sa pikas yang parte ang pikas mo dili po sa pikas yang parte. Ito pa imong tungaon. Okay. Ang question nga nung ingana may pagi sa Dios. Sa iyang saan nga may ingon lagi ko sige, araw tumanon. Pero nga naman ingon Ginoo pag ihaw man na pikas ka tunga. Okay. Binali ni may igsoon. Ang dalang igsoon ng mga kuwes. Ang upan kadungog na niini apan ako lagi kung isa-isa kay ang upan wala kung makadungog niini nga naman ang sahad sa Dios. Sige Abraham, ako tumanon ni kung saan munang pagdala og mananap pikasa patya pikasa. Angitan. Mo ni mananap no. Ana diha mananap. Na ingon ang Ginoo pagdala mananap pagkahuman patya, pagkahuman pikasa ka tunga. Ang katunga ay mauni din ang yanan. Ang katunga, diris pikas. Ang katunga po, diris pikas. Mauni ang mga lawas sa manap na pikas. Sa akin din katunga, diha ibisibis ang dugo. Ano, ingana man ang giingon siguro. Sige, ako tumano ng promise. Pag ihaw, manap, pikas sa katunga. Ang katunga, diri, ang katunga, diri. Ang dugo, ibisibis sa tunga. Ganun ingana man. Ano yan naman ang Ginoo? Okay. Kita tag background. Okay. Dito sa Mesopotamia, balik sa tagamay ha. Dito sa Mesopotamia, di ba, Mesopotamia dato doon yung mga hari. Ang hari sa una, doon na po sila yung mga ulipon. Ang tawag po nila mga hari ihapon. Hari sila, pero na po sila ulipon ni hari.
doon na sila'y mga kasabutan. Ngayon kita ko, ako'y hari, kasi sinumario mo yung ulipon. Pero hari gapon sa kaulipon na ho. Mo yung Mario, mo yung saad mo Mario, magsabot na Mario. Bimos Mario, sige, magsabot na. Pagka magsabot nila, kanain ang sabot, ilan ang silyuhan. Munang, sa unang panahon dito sa Mesopotamia, wa pa si Abraham na himong anak sa Ginoo, doon na sila'y kasabutan. Kaya kung magsabot ang duha ka tao, hinahanglan, mag-ihaw sila na ilang tungaon. Ang katunga diri. Pag humagpikas na, ang dugo'y disibis sa tunga, o napikas na. Mulabay, muagi sila diri sa tunga. Ang duha ka tao na nagsaad, muagi sa tunga. Musaan sila, nga ilang tumanon, ang ilang saad, kaya kung din na tumanon, pagka sila, mahisama sila sa tunga, mapantay po sila. Sa ato pa, kinabuhi ng katambag sa unang panahon, hindi ka natuman sa promise. Mario, maulit ko sabot. Yung Mario, sige, ihanda. Example niya, okay, nanapikas. Kami duha sa Mario, kaming duha, mo'y muagi sa tunga, sa pinikas ng manap, kay muna mo saan na among tumanon. Kay kung di ka tuman si Mario duha, patyon kami sama sa nahitabo sa mananap. Lisod sa unang promise ka, oy. Munang daghang pakya sa unang panahon. Patyon kang chitya sa promise. Nga nang yun. Muna mo saan. Ikasa. Okay? Aking tas tunga. Muna itong saan. Yung isa yung takya sa doon na isang mga. Alawa na. Muna ba din? Okay. Okay, sa 10. Muna na sa 10. Verse 10. Busa, idala ni Abraham, kiningtanan ngadto sa Dios. O gipikas niya ang mga mananakop, iyang gibutang sa duha ka lumbay. Ang masig kapikas niini, mga langgam ang mga langgam lamang ang wala niya bigasa. Okay. Bigas na. Ingon na sunahan. Wah, na bigas na. Pero wah pa sila wagi diri. Kailan saan wagi ta diri? Kaya mo na itong wala o kasabutan nga once wagi ta atong tumaron kung saan kaya di ta wagi ni wagi ka sa pagkas ka matod ka sa mas malak. Okay, tanawa. Sa pagsalop na sa adlaw, di ba? Di ko naman ni Abraham. Nagbuhat si Abraham sa Ginoo. Kay silang duha muagis tunga sa gipikas nga katumalang nila ni patay. Agi patay ni Abraham. Kay muna ilang ritual sa unang panahon. Ang ritual sa unang panahon, bisag gigamit ko sa mga pagano, gigamit sa Dios aron pagpakita kung sa'y katuyuan sa Dios. Okay, kanawa. Sa pagsalop na sa adlaw, nahikatulog o hinanok si Abraham o nalisang siya pakayo. Ato pa, siguro na to, nagpaabot si Abraham. Ikaw pas punta, nagpaabot din. Antod, ning salop na magkadlaw. Nauna Abraham, sa ito pinawakan ba? Asa mo, yung gayan? Kasi siya may saad, may maulit. Kung saan kay pamatutan sa adlaw ni mo na, lugar na siya. Nakatog si Abraham, pagsalop na sa adlaw, sa ito pagikas punta, kutob sa hapon, ipabot si Abraham, pagsalop sa adlaw, nakatulog na si Abraham. Di pa pwede. Kaya kinahanglan lang, kamo may nagsapot, kamo kusunduha ko aki. Pero tanawang nahita mo ha, tanawang nahita mo. Malinindot sa mga iksol sa pagkita mo. Nakasintro ni Kristo. Munang disay-say kanya. Okay. Sa pagsalap na sa adlaw, nahikatulog o nahinalok si Abraham. O nalisan siya pag-ayo. Ang Ginoo miingon kaniya. Ang imong makaliwat, mahimo nga langyaw. Muna to ang gingon sa may salita, no? Nato siya ito langyaw sa laing nasod. O maulipon sila dito o daog-daogon sulod sa 400 ka tuig. Okay. Sa to.
Apan sinutan ko ang nasod nga naghimo nini kanila o ipanghawa nila ang maong inipahawa nila sa maong yuta magdala sila daghang bandi. Asa ra tong giingon na ang mga masuba wala ko basa may iso. Katong paglambay sa kuwan. Ha? Kato bang hinalok ka sa Abraham? Bilabay ang Diyos. Nasa tanaw na to ha? Ilaira. Last verse. Tanaw na to. Sa pagsama na sa maglaw, sa katulog. Oh. Nahilanog si Abraham o nalisan siya pag-ayo. Sunod, ang Ginoo ingon kaniya, ang imong mga kaliwat 17. ay Si Siti. Ano ha? Napikas ano? Sa to pa sila una si Abraham ng Diyos wagi. Diyan kay nakatulong man si Abraham. Ting salong na mga ano, nakatulong si Abraham. Ano ha? Ingon diri sa Siti. Sa nasalong ka ang adlaw, ug ngit-ngit na mitungha pagkalit ang usa ka hudno nga aso o usa ka sulo nga nagsiga o asa man sila o miagi kini taliwala sa pinikas nga mananap. Tanawa ingon Ginoo Abraham pagpikas patay na na pikasa diri ang pikas sa kilid ang usa mo diri sa kilid kay ang lalit mo sa una ang duwa nga nagsabot muagi silang duha. Pero, ingon ang Biblia, si Abraham nakatulog, salong na mag-adlaw, nakatulog si Abraham. O, niingon nito, o sa nasalong na ang adlaw, o ngit-ngit na, mitong nga pagkalit ang usa ka hudno nga nag-aso, o usa ka sulo nga nagsiga, o miagi, na hudno o sunuagi. Dato pa ang presensya siya sa Diyos miagi dito sa taliwala sa pinikas nga manadmo ang kasabutan. Miagi ang Diyos wala sa Abraham wagi. Nga naman sa may resuning ini. Dili makatuman sa Abraham. Dakawin at ipinggan siya ray Diyos nga naghatag og kabinan. Ingon din ako niya, once ang Diyos maghatag og kabinan, siya ra way lamot ba siya magagad ng tao. Nag-agad na siya mismo siya. Siya ra niagi niya. Kaya nga naman, kay siya ra makatuman siya isa. Si Abraham makatuman. Dato pa, maagi si Abraham, dalawa siya din eh. Patay si Abraham, katulong si Abraham. Pero, niagi ang Diyos, siya natuman. Ato dili patyon ang Dios. Kay siya may nakatuman. Pero man ipatay na si Kristo. Namatay si Kristo, dili mo pasabot kay wa sa katuman. Namatay si Kristo tungod kay ang mga katawhan nga pinili sa Dios kasasalaman di jud makatuman sa balaod sa Dios. Kuya man ang Ginoo. Once nga di ka katuman sa balaod sa Dios, ang silot niya na kamatayon. Kung di ka katuman sa balaod sa Diyos, patson ka. Muna justice. Justisya. Nakakatuman. Ano justisya? Patson ka. Ika-ana, life sentence ang tao na di katuman sa balaod sa Diyos. Life sentence na siya. Muna, si Kristo mao'y tuman para nato. Nagpakamatay si Kristo. Alam. Kung mo sabot, ang kamatayon ni Kristo, dili gumikan, kaya si Jack katuman.
Tulad sa kay siya kay perfect kini siya ng Dios. Perfect siya sa iyang gibuhat dinis kalibutan. Sa tanan niya sa iyang pagpamilya, bado siya kay Dios siya no. Tao siya bisin ay Dios. Mula kamatayon ni Kristo, dili sa iyo kung yung sala kay siya magkasala. Kamatayon ni Kristo, lumikan sa sala. Sa pagkatawhan sa Dios, kaya ang tao makasasala, sige buhat og sala. O ang tao makasala kasi buhat og sala, nagsumpat sa balaod sa Dios. Kaya kinahanglan siya patyon. Tinutuon sa lumba, kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo. Alam ka na. Ato ba? Yan ni. Okay, ito yung lagway. Lagway. Natusi sa kanan ng oras sa dito. Kung lagway. Mauni. Muna nga, ang kating diliha, agit ito, nagsimulo kini sa kamatayon ni Kristo. Lemon ni Cross. Okay. Mauni yung lagway dito sa mga kapanahon. Okay, tao ang pasasala. Okay. Amo ni Cross. Muni si Kristo. Okay. Makasasala si Kristo. Okay. Kristo. Ang magkatawhan sa Diyos, isgot ko sa magkatawhan ha. Ang magkatawhan sa Diyos na himong makasasala. Okay. Sato pa, ang tao makasala na adiha ang death. Kamatayon, magkasasala. Ano katyon man siya? Yan siya kasunod sa balaod sa Diyos. Ang katyon ang magkasasala. Sato pa, ang makasala, may butang sa Diyos. Dili si Kristo. Di ba nakasala si Kristo, dili siya may ibutang sa cross. Dili ang makasala, may ibutang sa cross, kaya makasala man siya. Pero tanawag himo ni Kristo. Ingon ang Ginoo, akong magkatawhan. Ikaw Abraham pinagi sa tulit, mahimo panalangin. Kaya si Kristo di ay. Si Kristo na ipalangin na to, mag-isaad sa Diyos ito Abraham. Tingali na mo. Nakasala ka ta, nakasala ka na nakasala ko ta. Ingon ang Biblia. Si Kristo walay sala, apan nagpakasala. Kung pasagot, dili mo pasagot, kasala sila. Ang kung pasagot, si Kristo walay sala, apan dikuha niya ang sala. Kasala ka ta, at yun ta. Aron din ka katyon, ang atong sala, dikuha ni Kristo. Dili kita mo naghatag atong sala. Dikuha ni Kristo ang atong sala. Sato pa, si Kristo, na dili angay patyon, angay na silang patyon. Nga naman, ang atong sala, daana ni Isa. O na kayo na ang sala, si Kristo tapos na patyon mo lang ni Kristo sa cross, gidala ni Kristo dahil sa nawas ng atong sala. Suma ni Pedro. Gidala ni Kristo ngadto sa lawas, ang atong sala na siya lawas, o gidala ni Kristo ngadto sa cross, di nagpakamatay siya. Kaya ang kamatayon ni Kristo, mo'y bayad sa atong mga sala. Wala na yun ang Roma 8:33. Wala yung teksto niya. Ang kamatayon ni Kristo, mo'y bayad sa atong sala, o dahil mo natang matarong. Kung hindi ko na pala kasulatan, kinsa may mga sa pagsumpong sa mga piniling katawan sa Diyos, ang Diyos mismo, nakita kanila na sila, wala na sala, kaya ang sala sa piniling katawan, nukala ni Kristo, gibayad ni Kristo dito si Papa sa Diyos. Muna ang sala ni Kristo, gibayad niya dito sa Diyos, kung ang pagkamatay ni Kristo, gihatag sa mga piniling katawan. Gitawag ng imputed righteousness. Ang pagkamatay ni Kristo, gihatag na ito. Ang atong sala, ito ni Kristo, iyang gibayad dito sa Diyos. Huwag pasabot, humanatan lumasak. Muhamad ilugang ninyo. Tagay kong ilugang igsoon. Kung may inyong na ang kaluwasan makangtang ka, kinahanglang ka dyan, i-perform ka sa tao, asa na inyong ilugang? Ugangan mo ang perfect, yan mo ni Kristo dito sa babaw sa cross. Iyos Kristo, it is finished. Huwag man si Kristo, it is partially finished. Huwag man si Kristo, it is partially. Iyos, it is finished. Tapos na. Munang, tapos na. Pero nga naman yan, buti o pamanta. Tungod kay, yung anin eh, ang himo na tumatarong si Kristo. Himo na matarong. Aron ang pagmatarong ni Kristo, ang kuna to, imo sa tuuhan. Munang ulihan ka. Ulihan ka may tungod ni Kristo. Pagkasabot ni mga gibayan ng kaning Kristo ni ay, sama ni Abraham, gamito siya sa Diyos, gibayan na rin ni Kristo, giluwas ng lain ko, na makalagad ko, giluwas ng lain niya. Kung itong kaniana, ingon ang Ginoo,
himuon ka sa Diyos sa pagkatakot. Kaya sa dihan ito ka mo ng Lord. Iyan mo din mato. Lord, salamat Lord dahil mong giluwas. Muli video. Lord, salamat dahil mong giluwas. Magpasabot ho Ginoo ang ahong kaluwasan, ang ahong pagkakasala, imong gidala dito sa cross, nagpakamatay ka. O ang imong pagkamatarong, naalala ko, unang nasabdan mo Ginoo. Unang dito ko na. Ingan na ang mong pagkila ni Kristo. Dili kay, nag-ilang ko ni Kristo, pero wako kasabot, may pirlo ako balangit. Dito, bitaw ka kayo mong salat ni Kristo, gibay na ang pagkamatarong ni Kristo, naalala mo. Ingo lagi, bistihan ko ka mo sa business pagkamatarong. Si Kristo na ito. Munang, umayon kang kaluwasan, pinagi sa andawan ng mong gini, huwag maluwas atong tanan diri. Kung atong basihan kaluwasan na nato, huwag tayo pagpit naman. Ipinot ang tanan. Ibisan niya karon sa Kristohan ito, mga salat ng kanta. Huwag ko man na nagbasing na makasulod ka sa langit, yung na nagkasala. Makasulod ka sa langit kung nagtuo ka nga ang hingpit ng pagkamatao ni Kristo na anak. Tuo ka. Muna ang bandit sa iyong kapika. Nagpakamatay si Kristo alam na. Huwag pasabot. Ingon sa Ginoo nga, pinagis mong kaliwat malanginan ko ang timog nason. Apil lang ka. Diha sa atong pagtuo ni Kristo. Sa itong ituhan ni Kristo, sa natapos ng ang kaluwasan. Dili kay sa pagkatapusod ng kaluwasan. No. Wala mo yun si Kristo sa John 19:30, it is partially finished. Ingon si Kristo, it is finished. Titilistay. O galing ka sa utang, kanang titilistay, ito muna gigamit. Ang word titilistay, it is finished. The word titilistay, galing ka sa utang, bayad na. Wala kay bayaran. O galing ka sa justice system. Justice na serve na, humana. I-serve na, bayaran na si Kristo. O galing ka sa gira, gubat ba gubat? Ang gubat, magpasabot, hindi ka o naka. Mula'y bulong titilistay. Umanang tanan. Pastor, kung umanang tanan, ngayon magpaptas kalibutan, langit na. Yes, hindi mo magpaptas kalibutan. Kaya hindi mo na Ginoo, hindi mo sa magkampo siya mag-disiplo. Ginawa ko makampo, nagwa ko mo sila sa kalibutan. Nag-ampo ko sila, nga unama sila sa kalibutan, bantayin sila. Kaya naman sila yung misyon. Sa misyon, pagsulti sa tanan ng kalibutan sa tanang tao. Kaya, kung na mga anak sa Ginoo, nawa pa maabot sa Ebanghelyo. Kung maabot na sa Ebanghelyo, then, usap kung may human. Okay. Ito na ba yung oras may isoon? 12 na pa? Nalahat ha? Tuloy. Ano to? Ano to si Kristo? Si Kristo dahil. Yung sa ito, kanahin mo kang panalangin sa dito mga Abraham, yung sa ito kung sabot. Kaya si Kristo dahil, mito ka sa Ginoo ni Kristo. Nasa mga diskusyon. Last. Ako talagang pinag-isok kung ano naman. Nasa akong konklusyon na naman, direct. Ikuan na sunod. Ang ay. Masusan ito ang ay. Direksyon. Huwag kang magpilas 12. Birthday po nung Marion. Kaya yung isa pa din na ito, nun. Sayang. Okay, sunod. Muna to ang mandate na. Dito na ho. Ang mandate, pagdala. Pagdala ang manahap. Ito ang explain. Unda, ang instruction, humanin mong dalas manahap, ang instruction, pikasa. Sa ito pa. Muna to. Nasumpay na ho. Ang mandate, pagdala. Ang instruction, the instruction of the promise. The instruction of the promise, pikasa. Okay, how do you explain? Pikas, kaya diyan mo mawagi. Pero si Abraham, ipakatulog sa Diyos, gusto sa Diyos, na siya na mawagi, kasi siya na nagbuhat sa saan ni si Abraham. Bukas siya mo saan ni Abraham, buhat na hong ibuhat na niha, ikitang doon, iyan na bitaw ang kabinan sa Ginoo. It is a one-sided kabinan. One-sided siya. Kaya ang Diyos rin mo niya. Kaya hindi mo siya yung kumal. Okay. Sunod, ang is sa promise. Sa manang is, instruction, sunod, the security of the promise. Okay, na. Giihaw ang gidala sa Abraham manap, pikas,
gisgutan to ni Kristo atong gisgutan niya. Ato pa, it is serious man, dipsulat ni Kristo, the security of the promise. Ano na kasiguruhan ay? Kaya kung moingon ta mga igsoon ang kaluwasan hatag gawin, baka ko ng Dios nga magsatsaan ay sa bayaw ihaw ang Dios pikas nga mao ni si Abraham o si Isaac halad pa dahil kanino sa pilit. Naghimo ang Dios og mga ingana nga butang, gihimo pa jud ni Kristo. Si Kristo ang Dios nga naghimo sa kaluwasan, mawagtang pa jud ang kaluwasan. Unsa ang klase sa doktrina? Ipagkaway pili ang kamatayon ni Kristo niya ng doktrina nga hasag bawi. Una, ang Ginoo mo saan, doon ay security o eh. Kaya pananglitan ha, kung ang kaluwasan nawagtang, kung ang tinuod kung tinuod na gisulti sa Bible ang kaluwasan nawagtang, siksi ba? Hindi niya kumualangan. Malagan pa bang kumatang-tang manay na? Bawit ang malagan niya kaya nakasabot ka doon ng security. Ewas ang Ginoo mo sa at iya din ang kumano. Kapila mas Abraham naman ka. Aka na nakasalanan ito niyo. Imo ba nang igsoon Abraham? O imo ba nang asawa Abraham? Imo si Abraham. Dili ako nang igsoon. Tinuod man po, kaya yung asawa, yung igsoon. Yung igsoon, yung asawa. Yan ang sa unang panahon. Mura niya ako ba namakan si Abraham, pero gisulti ko Abraham nga, anong pagtagal ko sa kwan ba? Pero wag ko nakasa si Abraham, kung nga na mga istorya, ang doon nagapon dahil ko niya, nga na din mga senaryo. Kung makasalanan po si Abraham, bisan mga apostoles nakasala. Ngayon, si Pedro, si Juan, kung makasala kita, apel siya kita no, yung suwan. Huwag mo yung suwan. Kung makasala ka mo, may suwan. Suwan siya, kung makasala kita, atong isupid sa Diyos. Kaya matulun-alon ang Diyos magpasaylo na ito. Kisa itong magpasaylo, kisa itong usupid sa sala, katong mga luwas. Di ka musugid ang luwason. Sa Diyos na ha? Di ka musugid ang kaluwason. Musugid ka, kaya luwas na ka. Muna kabaos din luwas, musugid ka. Okay, muna ito ang security. Ito sa basahan mo, the security of the promise. Nasa verse 12. Basahan lang na ito. Security of the promise. Verse 12. Sa pagsalot na sa Adaw, muna ito. Gisiguro doon sa Ginoo. Doon yung security, gisiguro sa Ginoo. Tumanod sa Ginoo yung promise. Sa pagsalot sa Adlaw, nakatulog si Abraham, nakahitalog, nahinanok. O nahinanok si Abraham. O nalisan siya pag-ayo. Lisan, batas sudah wala nang pagkasibitin. Sa nakasalong ka ang adlaw o ngit-ngit na mitungha pagkalit ang usa ka hudnong nga kalayo aso o usa ka sulo nagsiga o miagi kini sa taliwala sa pinikas nga manana. 18, 19 ni atong adlaw naghimog kasabutan ang Dios tali kaniya ang pagkahamingon ang Ginoo. Isaad ko ang naihatag ko ining yuta ngadto sa imong mga kaliwat gikan sa suba utlanan sa Ehipto. Munang gibasa ganiha. Muna. Ngadto panahon na gituman sa Dios diyan sa siya rin niya. Abraham kayo. Hindi ka katuman. Ako ra. Pero nagpakamatay gihapon si Kristo isa kung ni Abraham napuntanan kaya hindi ka katumog ka sa akin. Muna sa to, himot ang matawag. Dili sa mag-himo. Hindi diya sa nito ka. Wala. Ang last, dakit the eternal or the eternity. The eternity. Okay. Muna ni. Once ang Ginoo mo saan? Iyang tumanong, kaya katuman, eternidad na. Sa to pa, the eternity of the promise. The eternity of the promise. Okay. Muna na. The eternity of the promise. Ingon din sa Genesis 15, 13 to 16, know for certain that your offspring will be sojourn, but they shall come back here in the fourth generation. Okay. Covenant confirmed, Genesis 15. To your offspring, I give this land from the river of Egypt. Muna ito ang ibasa. In the fulfillment, muna ito atong gisulti ganiha. Nga, sa ito, pananginan, din ito sa pinagis ng kaliwat mo ito si Kristo niya. Si Kristo, ito nag-isa-isa ganiha. Kung siya, dihin mo ni Kristo. Ganong niabot na ito panalangin.
Nagpakamatay si Kristo sa sala. Okay. Okay, ingon din niya sa outline, the empty fulfillment, Galatia 3:29. Ito naging basa niya ang 3:16. Mulit sa 29, kung sa iingon niya sa Galatia 3:29. Ito pasan niya 29. Ingon ang pulong sa Ginoo. Kung kamuiyan na ni Kristo, okay. Malangin na nata. Kinituan na ni Kristo. Gracias Ginoo. Kaya kung iya na kamo ni Kristo, mga kaliwat kamo ni Abraham. Wow! Ito din ingon ni Abraham. Ito din ingon sa Ginoo sa una. Abraham, mahimo kang malangin sa lahat ng nason. Apil na ang ginatunggan. Umusulti pang Ginoo at sa future nga pagkita ko. Apil ng tagahay nga tunggan. Iniingon ko, kung kamo naiusan ng Kristo, bituon ni Kristo, nan kamo mga kaliwat ni Abraham. Liwat ni Abraham. Tawag mo na natin, no? 29, kung kamo iyan ni Kristo, mga kaliwat kamo ni Abraham. O madawat ninyo ang saan sa Diyos. Sa atong paghiusan ni Kristo, madawat natin sa Diyos. Muna ang kami ng keeping God. Last na may sword. Last may sword. Tapos sunod na ito niya. Last na. Dara ko tanaw ka dali. Pamutan na ko sword. Nga nung mga gajod, no? Nga ang kabinan sa Ginoo, ipagi mo gajod sa pagkakayon ng ito. Kung kimo na yung kabinan, o gihimo na ni Kristo. Buto na lahat. Kabot kung sa magpapasabot niya, ang saad sa Diyos, yung palanginan ang libog, kita ni Abraham, kung matibok katawan, palanginan sa Diyos, pinaagi ni Kristo. Sa ito ba si Kristo din ang katumanan sa tanan. Mula rin si Kristo ay ang Alpha and Omega, the first and last. I am the first and the last. Okay, basaw sa nato ang kabinan ha. Okay. Kabinan. Saan sa Diyos? Ngayon ang kabinan, si Kristo man ang katumanan. Ngayon ang kamatayon ng Diyos. Okay. Ako i-explain mismo ng Diyos ang the word kabinan. Hindi nila tapos yung exo. Ang word na kabinan, itawag na siya sa Hebrew o Beret. Okay. Beret. Hebrew na word Beret. So sa unang panahon, ang word na Beret, pictograph na drawing. Okay. Kung saan may drawing sa Beret? Kining Beret. Kining bait. Kining bait. Bait. So drawing na ni sa bait. Balay. Okay. Sunod, na drawing, kining rest. Rest is down. So rest. Head of the prince. Butang na ito head, kaya mura guru na. Head of the prince. Okay. Adali. Head of the prince. Isa mga prince. Kristo. Okay, kanang ito. Rest is a rest. Okay, may rest. Sunod, sunod sa red. No, kining red. Hand, kining edge sa red, no edge. Wala itong edge. Hand is na. Itawag ni hot. Yod. Sa job yod. Kining edge ba? Yod na. Doon pasabot ani, ang drawing ani, damot. Okay, damot na. Okay, ang last, T. Kining T, ang drawing anak, duha ka kahoy nga ng cross. Okay. Mo na ijang pictograph. Mo ni ang word na kabinan. Balay, ulo sa hari, kamot ug cross.
Okay, ang ahoning gidefine niya, okay. Matusap to ni rest, balay sa hari, si Kristo ni. Ang buot pasabot ni sa Hebrew pictogram ng word ng kabinet, ingong kini, the royal son, na si Jesus Christ, the royal son, Jesus Christ, makes a covenant with his kinibalay family ni, with his people. Okay. A royal son, Jesus Christ, made a covenant with his people. With his people, yung katawhan, and sealed. Gisiliwan kini. Pinaagis ka matayon, and sealed with his hand. Silyuhan ni unsealed with his hand. Gisilyuhan kini siyang kamot. Ato para sa man nagsimbolo sa iyang kamatayon. Sealed with his hand on the cross. Muna'y kabinan. Bot pasabot, the royal son made a kasabutan. The royal son made a covenant to his people, and that covenant sealed with his hand. Buot pasabot Bisaya ka, ang Diyos, si Kristo, ang anak mo si Kristo, naghimong kasabutan sa mga pinili katawhan sa Dios o kini gisiliwan sa iyang mga kamot, pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross. Mao kana ang biling sa kabinan sa Hebrew pictogram. The royal son makes or made a covenant with his people, with his family, and sealed with his hand. Sealed with his hand means Christ's death. Isiliuhan sa kamatayon ni Kristo ang saan sa Diyos, ang kasabutan sa Diyos. Munang wak na'y magsubulit pa. Okay, ang puta. Lord, salamat sa kagayunan. Salamat sa inyong pulo. Salamat sa pagkatawan niyo. Amo na Lord, hindi mo ipakita Lord ang iyong pagkabituhanon sa inyong mga saan. Amo na ituhan. Salamat Lord, yung isa na palangin itong Kristo, ni Abraham, nga iingunin mo Lord sa iyang kaliwat, mo na si Kristo. Nakabatong kami. Dili naman na nakabatong kami diha. Dili naman nga naangkon mi nga kaliwat sa niya sa gusto ko nili. Labos na nakabatong kami kinamoy mulay katapusan. Sa diin sa mga programa ng Kristo. Kung nakamo Lord, walagad ka kini mong pasalamat kay mo kini grasya kay niya ka. Dalayan ka sa lugar. Pusa lang sa pangalan ni Jesus. Taas mo. Para. Uy. Paano mo dito? Hindi ano pa? Sayang. Mama, kalau jahe, begini kalau di pemandangan rumah karon. Ikan kanan kaliwat. Abraham. Keselamatan dunia, ada di berdoa, apakah di Kristo. Kalau selamat no, salamat terus Nixon Nurbek yang pagtapang pagkanday din sa salamat terus dia na siya rin nagkanday kung ang isang kita